Hello, and good day. This is James with TBK Organic. Don't panic. It's organic. Masanton, siya ka busan. It's kami dito sa Pangasinan, mga kaksi. Good morning po sa ating lahat. At syempre, mamamasyal po tayo, mga kasaksid, doon sa ating kasaksid na walang iba kundi si Sir Mario. At ating siyang kakausapin. Syempre, papagamit na rin natin itong si Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer. At siguradong malaking tulong ito sa kanya. Pero papagas muna tayo sa kasaksid. Wait. Pagas muna tayo. Okay, let's go na ulit tayo. Sa tayo pagasolina, mga kasaksid. Tricycle, papuntang Kuya po. Tingnan natin, Pangasinan to, Kuya po. Nueva Ecija. Mga kasaksid, bumili ako ng gloves. Nawala kasi yung gloves ko eh. Pansamantala lang po. Pansamantagalan tawag ko. Yan naman. Okay, goods naman siya. Ayun na nga, no, mga kasaksid. Pupuntahan po si Sir Mario. Tetestingin niyo daw kung si Goshen. Ayan, kaya ayan, sa mga kasaksid po natin na gusto pong bumili ng Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer, available po sa atin. Free shipping naman po tayo nationwide. At saka COD na rin po. So, babayaran na lang po yun pag dumating na po sa inyong produkto. Para po makasure po kayo. Makasure po kayo na talagang yun po yung produkto mismo. And then, yan, good for 2 hectares siya. 4.5 liters ang laman niya. At the same time, ano rin po siya, no? Makakatipid ka sa abono pag gumamit ka nito. Kasi magbabawas ka talaga ng abono, makakasaksi. At katulad nga na napanood nyo nga kay Sir Bulos, siya ay gumagawa na sarili niya, no, na panggamit lang sa kanyang tanim. Pero tayo, yan sa mga farmers na gusto, si Goshen ang para po sa inyo. Dahil meron po siyang main na paa. At malayo-layo pa yung biyahe natin, mga kasaksid. Kaya, naku, dahan-dahan lang naman tayo mga nasa babagal lang tayo dahil naka-tricycle tayo, mga kasaksid. Ayan. Oh yes. Oh, mga kasaksid. Unahan natin si Jinggong. Unahan natin si Jinggong. Jingo Estrada. Yan ako, sir. Yun lang ang kaibahan lang, mga kasaksid. Pag naka-tricycle ka talagang matagtag talaga, mga kasaksid. Dito tayo, Santa Barbara na tayo. Let's go. Ay aabutin natin ito, no, from Calasiao to Nueva Ecija, Kuya po. Yan natin kung ilang oras natin. Parang mga nasa 8:30 yata ako umalis doon kasi sa ano natin, sa ating lugar. Diretso lang tayo. Alam ko ng oras na ngayon. Banggitin ko lang din yung sa ano pala natin kila Pastora. Hindi ko po masasabi sa inyo, kasaksid, kung kailan po siya makakapagano kasi hindi nga po sila sabay-sabay. Makakaiba kasing variety itong mga tanim ni Pastora. Ngayon, ibablog ko na lang po siguro, and then kung sinong gustong sumama, pag pupunta po ako doon, mag-message po kayo sa akin, message niyo ako dito sa ating FB page po na JM TV.
para malaman ko po kung sino yung gustong sumama. Kasi babanggitin na lang din ni Pastora kung ilan po yung magiging total ng lahat ng na-harvest na variety, mga kasaksi. At the same time, kay rin po, kay Sir Bulos, yun nga po, nabanggit ko po na April. Yan, sa mga nagtatanong po kung ilan ulit ako pupunta doon, syempre. Ayan. Sa April, sa taniman ni Sir Bulos. Ayan. Ay, hindi pala. Sa kanyang harvesting. Kaya harvest niya na yung nakita nyo sa picture at na-videoan ko. Hindi sa... Ayan, sa may mga nagsasabi kasi mga kasaksit na sabi niya, sir, baka hindi naman yan, totoo yan. Dinuloko nyo lang yung mga magsasaka. Baka susunod yung magiging vlog nyo is 500 na. Hanggang possible, di ba? Kung may umani ng 500, 400, 500, bakit hindi natin interpret yan? Sa ating mga kasaksit, hindi po tayo yung gumagawa ng mga, sabi po nila na kwento-kwento, hinahype lang yung mga farmers. Hindi po kasi yung mismong gumamit, yung mismong may experience, yung mismong nakagawa ng ganong mga ani, na malalaking ani, sila po mismo yung in-interview po natin nila. Sila po mismo yung in-interview natin. At hindi naman po tayo doon nagawa-gawa ng kwento na ito yung ani niya. Hindi po. Kasi ang gusto po natin is makatulong sa mga magsasaka. At sabi nga po ni Sir Bulos na kung sa bawat magsasaka sa isang hektarya umaani ng kahit hindi na 300, sabihin mo ng 200 lang, hindi malaking bagay na yun. Hindi na tayo mabibili o aangkat ng bigas sa ibang bansa. Ayan pala. Dahil meron na tayo at sobra-sobra na yung naman po. So yun, sana yan, makatulong po yung mga video natin sa ating mga kababayang mga magsasaka. At makatulong dahil malaking bagay po ito sa ating mga farmers. Ayan, mas pag-iigihan pa po natin. Siyempre yung mga pag-i-interview. Kaya kung meron po kayong mga tanong, yan, i-message nyo po ako direct sa GMG Agri TV FB page. Kung may gusto po kayo tanungin sa ating mga interviewin about po sa pagtatanim ng palay. Ayan, para matanong po natin. Dahil minsan yung iba, hindi rin po natin aalala sa dami rin po ng mga nagtatanong. Kaya direct nyo po ako para may record po natin. May lista po natin yung mga questions na yan. Ayan. Dito na ako sa Ordaneta na po tayo. Isang din yung biyahe natin. Dahil wala naman traffic. Yan, nasa Villasis na tayo, mga saksid. Okay. So yun po pala, banggitin natin mga saksid yung paggamit ng ng Goshen at kung naman mga foliar po yan. Ang pag-i-spray po nila Pastora, ayan, kay Pastora po kasi ang ginagawa niya 2 days before transplant. Ayan po, bago nyo po ilipat tanim yung inyong tanim ay mag-spray na po kayo 2 days. Ayan, before. Tapos after po niyan, doon na po kayo susunod sa 20 or 22 days ng inyong tanim po. Doon na po kayo mag-spray. So, yun po yung pangalawang application po. And then sa pangatlo natin, 40 or 45 dot. Ayan. Tapos, ang susunod naman ay 60 or 65 dot. Ayan. Pwede po ngayong apat na po na yon. At yung sunod po, doon, kung hindi po kayo satisfied doon sa apat na at saka sa halaman nyo, pwede nyo pong ihuli yung 72 dot. 72 days. Ayan, pwede nyo pong lagyan nyo. Yun naman po yung kay Pastora. And then kung gusto nyo rin pong spray, yung pati yung punla nyo. Kasi ang foliar fertilizer naman po, hindi naman po yan yung parang anytime po, parang ganun. Anytime pwede nyo po siyang spray sa ating mga tanim. Pero yun po yung mga magagandang time. Kay Sir Bulos naman po, matindi po yung kay Sir Bulos kasi mula punla mo, isprehan mo siya hanggang sa maani. Siguro mga 72 days din ganyan sabi niya nun Pag nakayuko na po yung palay, 72 days. So every 10 days po ang spray niya.
hanggang 72 days, hanggang 70, ganyan. 70 days yung palay. Kaya talagang busog na busog po siya. Kasi ang pulyar naman po kasi mga kasaksi no, sa hindi pa po nakakaalam, ang pulyar is abono rin po yan sa taas. Ibig sabihin, hindi lang po dapat nag-aabono ka sa baba, dapat rin sa taas din po. Para dalawa sila, babanatan niya yung dalawa. Dalawa yung babanatan, meron pagkain sa baba, meron pagkain sa taas. Ayun. At sa mga kasaksid natin na hindi pa po nakaka-experience siguro, yung iba po sa lugar nila, pero halos karamihan naman na gumagamit na rin ng pulyar. Kasi nakakadagdag po ito sa ano. Tsaka sa acidity ng lupa. Diyan po kasi nakikita yung tinatawag natin na balanced fertilization pag gagamit ka po ng mga organic products. Ayun, nasa ano tayo, pasalis na tayo. Matindi. Ayan, at saka sa mga nagsusunog, mga kasaksid, kung naiiwasan nyo po na wag sunugin yung ating mga dayami, naku po, wag na wag po. Dahil bakit? Malaki po ang naitutulong po niyan sa ating palayan. Imbis na makakalagay ka pa ng abono, di ba? Na 6 na bag. Dahil ang equivalent po ng hindi pagsunog ng dayami sa isang hektarya ay 6 na bag po ng abono ang natitipid po nito. At nakakatulong po yun sa ating balanced fertilization dahil organic. Kaya huwag niyo po susunugin. Okay. And then sa pag-a-apply nyo rin po pala ng kay Toshin, and hugasan nyo po yung knapsack sprayer nyo ng may sabon o kaya kumukulong tubig para po may sterilize po siya. Kung pinagamitan nyo po ito ng chemical. Pero kung di nyo naman po ito pinagamitan ng chemical at organic kayo tsaka may pang-chemical kayo, kahit hindi nyo na siya hugasan dahil may nakahiwalay naman po siya. And then sa timing of spraying, 5 to 9 ng umaga at saka sa hapon 4 to 6. Ang nasabi rin ni Sir Bulos, sabi naman niya, basta best daw ang pagkain ng umaga dahil pag umaga naman daw yung palay ganadong-ganado kasi malamig. Ganadong-ganado siya. Pero nakadepende po sa inyo, basta wag po kayo mag-spray ng tanghali. Hapon, umaga or hapon po kayo mag-spray para maganda po. Dahil ang tinatawag natin ay stomata ng halaman ay dun po sila kumakain. At nakasara po sila pag tanghaling tapat. At ang stomata ay nakikita sa ilalim po ng dahon ng palay. Doon po siya nakalagay. Ngayon, pag mainit, siyempre naka-close po siya. Kahit mag-spray kayo ng mga insecticide. Yan. At about naman sa mga insecticide, sabi po ni Sir Bulos ay nag-spray siya pero kung massive, kung tinatawag nating massive ang atake ng mga insekto, doon lang po kayo mag-spray kasi pag unti lang namamatay po yung ating mga katulong sana nating mga magsasaka sa farm na insekto. Ngayon, sila ang unang mamamatay mga kasaksit pag nag-spray kayo dahil sila ang nasa taas. Yan. Yung mga bad insect yan, tatago yung mga yun. Kaya malaking tulong lahat ng nakikita natin sa malaking tulong yan mga kasaksi. Ayan, tatawid na tayo dito. Dito ang daan natin sa may expressway kasi para diretso doon sa Huyap. Oo. Ito po mga kasaksi, isend nyo sa akin yung mga katanungan po ninyo para masagot naman po kung ano man po yung katanungan ninyo. Yun yung itatanong po natin sa susunod po na pagpunta po natin sa kailang Pastora and then kay Sir Luis. Diretso na tayo dito dahil dito expressway na tayo dito.
Meron sa atin na comment dun sa ating YouTube channel na nung nalaman daw niya na may ganun umani na malaki, parang nanliit siya sa sarili niya na sa tagal niya rin siguro na farm, hindi siya umaabot ng ganun mga kalalaking mga ani. So mga kasaksid, ang nakita ko lang naman din doon sa yan, kila Pastora, kila Sir Mulos, hindi sila nagsasawa mag-aral at mag-discover ng mga bagong bagay na pwede nilang magamit sa kanilang mga farm. At the same time, sumusubok sila ng mga bagong paraan, technology. Ayan, nandyan na rin po yung talagang umattend talaga sila sa mga seminar na binibigay ng DA. Ayan, hindi sila nagsisik sila ng knowledge kahit tumaani na sila ng malalaki mga kasaksid. So, ganun din na kailangan din dapat para lagi naman din sinasabi ng mga alam naman natin yung mga motivational speaker at mga farmer ko na talagang magagaling, kailangan kung meron kang kagustuhan na lumaki ang inyong ani, kailangan sumubok ka ng mga bagong bagay. Kasi pag wala kang sinubukang bagong bagay at yun pa rin ang ginagawa mo mga kasaksid, asahan mo yung magiging ani mo, yung magiging resulta ng ginawa mo, ganun pa rin, wala pa rin pagbabago. Pero kung nagsubok ka, hindi ka nag-risk ka, nilakasan mong loob mo, tapos ginawa mo yung bagay na yun, lalo na sa mga vlogs po natin, no? Yan, mga idea na binibigay nila, pwede nyo pong gayahin yun dahil sila napatunayan na po nila. Siguro sa amin ng iba po, hindi naman dahil sa sitwasyon, dahil maganda yung lupa nila or dahil malaki yung patubig nila, kahit hindi na lang po umabot ng sabihin nating 300, yung malapit-lapit naman sa katotohanan para sa iba, yung nasa 180 to 200, ayun, kasi kayang-kaya magawa yun. May tiwala lang dapat kayo sa sarili. Ako, na nag-interview ko sa kanila at talagang nakita ko mismo sa kung paano sila mag-react doon sa mga sinasabi natin. Talaga may malasakit din sila sa mga kapwa nilang mga magsasaka. Kasi kung wala, hindi po sila magpapa-unlock na ma-interview natin sila mga saksi. Kasi sarili na nilang diskarte kasi yun eh. Kumbaga, kanila ng kanila ng experience at sila nakadiscover. Kaya wala na sana dapat silang pero pansinin nyo mga kasaksi, ginawa pa rin nila. Talagang binigay pa rin nila at sinabi pa rin nila sa atin. Ibig sabihin yan, talagang yung malasakit nila sa kapwa magsasaka, grabe talaga. Gusto nilang umangat din ang ani ng mga farmers. Kaya huwag po kayo mawawala ng pag-asa mga kasaksi. Tuloy lang at aralin nyo ang maging university nyo, ang maging talagang school nyo is yung farm nyo. Sabi nga ni Sir Lucas. Alamin nyo kung ano yung mga problema na ano ba yung problema every cropping na nararanasan nyo. Yun yung solusyonan nyo po. At kumatin po kayo yan sa mga farmer po na lagi mayroong mga meeting or mga sa lugar nila, mga orientation. Atinan nyo po yun kasi may mga knowledge din po kayo na pwedeng malaman. Yun lang po yung pwede nilang mayroon. Kaya para sa akin po mga kasaksi, kaya yan. Baka po kayo na po ang sunod na ma-interview natin dahil meron po kayong method o meron kayong technique na ginawa bakit lumaki yung inyong mga palayan at tumani kayo ng malaki. Kaya ayun pa sa mga kasaksid po natin na nawawala ng pag-asa, pag-asa pa po, lalaki rin po ang ani ninyo. Gustuin nyo lang po, magbago lang po tayo ng mind natin sa ating mga sana.
mahirap man pero kailangan gawin para magkaroon ng pagbabago sa ating ani. Ayan, mga kasaksi. Ngayon, hopefully makahanap pa tayo din ng iba pang mga farmers talaga, no, na mga malulupit at mga magsasakang matitindi at malalakas kumani. At ma-interview din natin sila kasi magkakaiba sila ng method, mga kasaksid, ng ginagawa kasi nakadepende sa lugar. Ayan, lalo na sa when it comes sa mga nauhan, sa mga gumagawa sa farm nyo. Yan, nakita ko din na grabe yung pakikitungo nila. Kaya nga sabi ni Sir Bulos noon, about sa distancing, ang sabi niya lang, ginagaya niya pa rin yung mga sinasabi ng mga matatanda, na pag marami kang itinanim, marami kang aanihin. Pag marami kang itinanim na marami kang aanihin. Kaya yung spacing po niya, kung mapapansin nyo is medyo dikit-dikit po. Kasi sabi ng iba, hindi yan magigilpi, hindi yan magkakaroon ng puno dahil dikit-dikit. Ang sagot naman ni Sir Bulos, bakit hihintayin mo pa na magkaroon ng puno kung pwedeng ikaw na lang ang maglagay ng puno? Oo nga naman, sabi ko. Diba? Tamang-tawa nga naman. Ayos nga naman. Hindi ikaw na lang maglagay ng puno, bakit hihintayin mo pa na magkaroon ng puno? Di ba mga kasaksin? Yung mga ganong at maging aral din sa mga nanonood din sa atin. Siyempre sa mga lahat naman, hindi naman sila naniniwala. Lalo na kung may nakasanayan nila, may isang 15 years. 15 years mga kasaksid na nagtatanim o kinatandaan niya na rin yung kanyang pagtatanim. Hindi siya naniniwala na kayang umani ng ganun kalaki sa isang hektarya. Hindi pag hindi ka naniniwala, pero pag naniniwala ka at gusto mong may mabago, possible magkaroon ka ng ani na ganun kalaki. Baka mahigitan mo pa o ginalingan mo. So malapit na rin tayo kasi nasa Pakuyapo na po tayo. Malapit na tayo sa At sayang si Sir, hindi natin siya makakausap dahil may lakad daw siya. So, susunod na lang mga kasaksi. Importante na ibigay natin yung product niya dahil gagabitin niya na sa kanyang tanim. Mga 20 days na daw ata ngayon, kaya saktong-sakto na may sprayan siya ng Goshen. May spray sa kanya ng Goshen. Yun pala, yun ang tama.
Welcome to Quiapo, Nueva Ecija. Yan, sa mga taga ano rin po pala kasi sa mga taga Quiapo, yan. Pwede niyo pong puntahan si Sir Mario. Tanungin niyo pong pangalan ni Sir Mario. Kung gusto niyo pong sumubok kung kay taga Quiapo din o kalapit po na bayan ng Quiapo. Pwede niyo po siyang i-message. Dito po siya sa Barangay Bulala. As lang po kayo sa pag nasa Barangay Bulala po sa may elementary school, tanongin niyo lang po yung name ni Sir Mario. Ayan. At ayan, magkakaroon kayo ng access sa kanya. At kahit sa kanya na po kayo bumili mga saksi. Kung malapit po kayo dito, pwede po kayo bumili sa kanya. Dahil si Sir ang isa sa ating mga malulupit na kasaksi. Siya yung matindi, kumbaga, isa sa mga matindi. Barangay Bulala. Ano talaga, pag nadadaan ka talaga sa lugar, talagang matindi ang alog. Barangay Bulala. So yun mga kasaksid, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng videos po natin. Maraming salamat po sa pagsubaybay at sa tumapos po nitong video po natin. At naway nakatulong rin po sa inyo mga kasaksid. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment na po kayo kung mag-message na po kayo sa ating FB page. Maraming salamat po. Have a good day. God bless po sa ating lahat.